Sasalang na nga sa formal trial ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay matapos kumpirmahin ang lahat ng mga kaso laban sa kanya kaugnay sa madugong gyera kontra droga. Nananatili naman bilang kasabwat umano ni Duterte sina Senators Bato de la Rosa at Christopher Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III at iba pang opisyal. May express report si Camille Samonte. The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Ang Rodrigo Roa Duterte. Tuloy ang paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unanimous kasing kinumpirma ng Pretrial Chamber 1 lahat ng kaso laban kay Digong. Ibig sabihin, formal nang itinuturing bilang suspect o akusado sa krimen ang dating Pangulo. Sa 40 pages ng kanilang desisyon, nakitaan nila ng sapat na batayan na si Duterte ay responsable sa crimes against humanity, murder at attempted murder bilang indirect co-perpetrator at pag-udyok na gawin ang mga krimen. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges. Ang mga krimen daw ay bahagi ng malawakan at sistematikong pagpatay sa pagitan noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 kung kailan kasapi pa ang Pilipinas sa ICC. Sakop nito ang panahong naging alkalde at vice mayor si Duterte sa Davao City at nang maupo siya bilang presidente ng Pilipinas nang ipag-utos niya ang madugong war on drugs. Sa kabuuan, nahaharap si Duterte sa 3 counts of murder at attempted murder ng crimes against humanity. Kabilang dito ang 49 na insidente ng patayan at 78 biktima. Ang trial chamber ang hahawak ng kaso ni Duterte at pangungunahan ng 3 hukom. Oras na gumulong na ang paglilitis, alinsunod sa probisyon ng Rome Statute, kailangan ipresent ang akusado. Pero pwede ring desisyonan ng korte ang ibang paraan ng pagdalo. Bukod naman kay Duterte, kasama pa rin bilang co-perpetrators o kasabwat ang nauna ng pinangalanan ng ICC na sina Senators Bato de la Rosa at Christopher Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III at iba pang namuno noon sa PNP, NBI at PIDEA. Ikinatuwa naman ng Office of Prosecutor ang pagkumpirma sa mga kaso ni Duterte. Patunay lang daw ito na malalim ang kanilang naging investigasyon at malakas ang kanilang mga ebidensya. Samantala, pinayagan na rin ang nasa 539 victims ng extrajudicial killings na lumahok sa paglilitis kay Duterte. Kakatawanin sila ng Common Legal Team na sina Attorney Joel Butuyan, Gilbert Andres at Paulina Masida. Victims expect that this trial proceed as expeditiously as possible, and they are looking forward to continue engaging in the next phase of the proceedings, remaining committed to seeking truth and justice. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.